isipin, sana'y magkatotoo. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. At narito po ako sa ibabaw ng bubong. Nag-aantay po ako ng sunrise. So maya maya lang siguro sunrise na yan. Andito nga ako sa ibabaw ng antena. So good morning guys. Antabayan na natin ang pag-angat ng araw. So ngayon po ay Lunes at natapos na yung Lenten season. Abala na naman ang bawat isa para sa bagong bukas. So antayin po natin guys. At yun nga, Lunes ngayon, may mga ugong-ugong na yun daw pulboronic video ay ilalabas ng ADOS. Ngayon ay April 1. So April 2, yun ang sabi nila. So tingnan natin kung makatotohanan yung kanilang mga sinasabi ngayon. So panibagong araw na pakikibaka at salamuha sa agos ng buhay. So ayan, tayo natin yung sunrise. Good morning guys. Ayan, 5:39 na ng umaga at patuloy nating inaantabayanan ang pagsikat ng araw. So hopefully ay masilayan na naman nating muli ang araw. Ngayong araw ng Lunes, Abril 1, 2024. So yun nga, may mga sinasabi sila, tomorrow will be the day. Pulboronic video released. Hindi ko alam sa kanila kung ano-ano yung mga sinasabi nilang yun. Na kumbaga parang ano to trial by publicity. Na kumbaga dapat maging fair tayo Hindi tayo dapat gumagaya doon sa mga nagta-trial by publicity. Kung tayo gagaya sa kanila, puro tayo trial by publicity at sinasangayon na natin mga ginagawa ng trial by publicity, pangit. Para na rin kayo yung mga gumagawa ng hindi maganda sa ating inang bansang Pilipinas. So payo ko lang, kung kayo may pangako, gawin nyo. Hindi yung gagayahin nyo yung ibang mga nanunungkulan na corrupt government officials na puro paninikil sa karapatan ng bawat isang mamayang Pilipino. So hari nawa ay magkatotoo yung sinasabi nyo at patunayan nyo kung talagang meron niyang pulboronic video at yung mga sangkot na tao dun sa inyong ilalabas na video makatotohanan. Hindi yung puro paratang lang. So guys, antay po lang tayo sa pagsikat ng bagong araw, ang haring araw. Ayan, at tayo patuloy na inaantay ang pagsikat ng araw. Ganda ng maliwalas ang ating langit. Diba? Oh. Oh. Pa rin yung araw. Ating inaantay pa rin. Ang pagsikat ng araw, ng bagong araw ngayong Abril 1, 2024.
So, tomorrow, April 2, 2024. Ngayon ay April 1, 2024. Panibagong bukas, panibagong pag-asa ang ating tutunghayan ngayong araw na to. So, antay lang natin sa araw, si Haring Araw. Ayan na, nakasilip na si Haring Araw. Maya-maya lang, buo na siyang nakasilay sa ating mundong ginagalawan. At ang mga manok ay nagtitilaokan na. Ilang kasarapan dito sa bundok So, makaririnig mo ang iba't ibang huni ng ibon. Ayun, parang bato-bato yan. Mga ibon. So, wala nito sa bayan. Hindi kayo makakarinig ng mga huni ng ibon sa Maynila. Yung natural na huni ng ibon. Mga tilaok ng manok. Kaya't ito yung mga namimiss na mga nasa siyudad. At lalong-lalo na yung mga kagaya kong na galing sa probinsya ay ito yung mga namimiss ko. Mga hihuni ng ibon. Tilaok ng manok. Antayin po natin guys ang araw. Sarap ng huni ng ibon. Parang musika sa aking mga tainga. Ayan po, at sumikat na si Haring Araw. Ito, nasaksiyan na natin ang bukang liwayway. Napakaganda ng mundo. Ang huni ng mga ibon. Iba't ibang klaseng ibon ang ating narinig na huni. Parang musika sa ating tainga. Wala po niyan sa Maynila. Tilao ka ng manok. Magandang umaga sa inyong lahat. Aking mga kapwa Pilipino. Bukang liwayway. Maraming salamat po aming makapangyarihang Diyos Ama na may lalang ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Ito po ang bukang liwayway. Panibagong bukas, panibagong pag-asa, panibagong pakipagsapalaran sa buhay. Maraming salamat po aming Panginoon. Ang bukang liwayway. Bagong pag-asa, bagong kinabukasan, bagong pakipagsapalaran sa agos ng buhay. Maraming salamat po aming Panginoon Diyos. Yan po ang bukang liwayway. Ayan po, at nagpakita na ng lubos ang ating Haring Araw upang tumanglaw sa ating buhay sa kipaglaban sa agos ng buhay. Maraming salamat, Haring Araw, sa pagtanglaw mo sa bawat gawain namin sa araw na ito. Araw ng Lunes, unang araw ng Abril 2024. Maraming salamat. Ito po ang ating Haring Araw upang tumanglaw sa agos ng buhay. Salamat po, Panginoon Diyos.
Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At medyo papasadahan lang po natin yung mga ugong-ugong, mga bali-balita patungkol dito sa pulboronic video. At yung mga trolls na bumabatikos sa ating magiting na si at matikas na si Sir Dado. So, doon po sa pulboronic video, nabalitaan natin na ados daw ng Abril, di umano, ilalabas nila yung pulboronic video na ang mga gumanap doon ay sabihin na nating nagpupulboron. So, matagal na po yan. Matagal nang bali-balita yan. At ngayon nga raw, sa araw ng Martes, 2 ng Abril, bukas na yan, ay kanilang ilalabas yung pulboronic video. Ang sa akin naman po ay bakit nila pinatatagal yung mga ganon. Parang nangyayari, parang nagiging trial by publicity. Hindi ko po lubos maisip kung bakit ganon ang kanilang ginagawa na kumbaga kung meron silang ebidensya, ilabas na nila. Hindi ko maintindihan kung bakit urong-sulong sila sa pagpapalabas ng video na yan. Kung ito man ay totoo o kung ito man ay hindi totoo, ay malalaman po natin bukas. So, di ba galit na galit tayo guys sa mga tao na nagta-trial by publicity, yung black propaganda. So, unfair naman po yun. Unfair dun sa taong kanilang pinararatangan. Unfair po yun. Kasi galit na galit tayo dun sa mga black propaganda, di ba? So, yun lang ang sa akin. Sana naman walang ganon. Parang ito po pagbabastos sa isang tao na hindi nating malaman kung may kinalaman o walang kinalaman doon sa kanilang mga black propaganda na yan kung matatawag. Yung mga ganyang trial by publicity. Tayo galit na galit sa mga ganong bagay. Tapos ang nangyayari parang pinanunundan pa nila yung mga ganong bagay. Diba? Parang, ewan ko, siguro diskarte nila yon, pero ang inyong abang lingkod ay hindi naniniwala doon sa ganun kasi parang pinag-aalab nyo lang ang damdamin ng bawat isang tao dito sa ating inang bansa. Kaya tingnan natin kung ano yung mangyayari bukas at aantabayanan natin yon na sa aking pananaw ay maling-mali po yan. Maling-mali talaga. Na kumbaga parang bata lang na sige pag hindi mo ko sinangayunan, lalabas ko tong ganito, ganyan pangit po. Parang gumagaya na tayo dun sa ayaw nating mangyari. Yung black propaganda, mga ganon, trial by publicity. Galit na galit tayo dun pero ngayon parang pinanunundan na natin yung mga ganong bagay. Ewan ko, siguro, di bale, timing. Ano ba yan? Timing na yan. Hindi rin po ako naniniwala doon sa ganon eh. Kasi, kung talaga meron, labas. Ay yung iba, sinasabi, para maging, hindi ko maintindihan guys. Hindi ko talaga sila maintindihan. Kasi ayaw natin ng mga ganon eh. Tapos, ngayon sila rin ang gumagawa. Kung sino yung ayaw doon, sila rin naman ang gumagaya. So, nakakalungkot talaga yung ating. At isa pa, yun nga, maraming katanungan. Whole nation approach. Tapos, merong mababalitaan tayo sa kalsada, gaganapin. Merong tayong mababalitaan na dito lang sa social media ay okay na. So, mamimili lang tayo doon sa dalawa. Ano po ang gusto natin? Bagamat tayo po isaludo
sa mga lumalabas sa kalsada at pinahayag yung kanilang mga sentimiento sa gobyerno. Yun. At tayo naman, wala na tayong kakanyahan na kumbaga lumabas sa kalsada. Kasi may kanya-kanya tayong pangangatawan at kalusugan. So, sa ating naman side, dito sa social media, pwede na natin pahayag. Narito yung freedom of expression natin, freedom of speech, ganon. So, sabi nga ni Sir Dado, hindi na ba tayo na, kumbaga, nagkaroon ng aral ng mga nakaraan, noong 1986 pa. Labas sa kalsada, labas. Pero, nakaano doon, yung ating, kumbaga, baka tayo'y masaktan o ano pa man. So, nakakalungkot po yun. Lalabas sa kalsada, kung tayo'y masaktan, masalanta, kawawa naman tayo. Pero sila, may panindigan sila. Yun ang kanilang paniniwala. Saludo po rin kami doon sa kanilang mga paninindigan na yun. So, yun. Antabayan na natin yung pulboronic video na sinasabi nila. At pag hindi lumabas yun, bukas, tsaka na tayo maghahatol. Parang si Kristo lang hahatulan yan. Saka na lang tayo hahatol kung ano yung mga ebidensya nila. So, yun. At ngayon, araw ng Lunes, ay unang araw ng Abril 2024. At yun lang po ang aking, idagdag ko na rin po, tayo po ay mga Pilipino. Ano man ang ating mga paninindigan sa buhay, hindi natin maisasantabi na tayo mga Pilipino. Na dapat na magmahalan, dapat na mag-unawaan sa bawat isa. Hindi yung babas natin, kesyo meron tayong politikong pinanunundan, nakakalungkot po. Okay lang po yung bumatikos ka ayon doon sa issue. Pero yung babatikusin mo sa kanyang personal na bagay, na kagaya nung, matanda ka na, yung panlalait ba sa iyong pagkatao, foul na po yun. So, stick to issue. Like for example, yun, ano ba yung ginagawa ng isa? Mali yun, ganito. Ano ba yung ginagawa ng isa? Mali yung ganito. Ipaliwanag natin kung bakit mali sila. Ipaliwanag natin kung bakit tama sila. Ganun lang po kasimple ang ating buhay. Hindi yung personal yung ating inaatake. Hindi yung issue talaga na nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po. Kasi bandang huli, sila mga politiko, sila yung mga opisyalis ng gobyerno. Tapos tayong mamamayang Pilipino con todo suporta at ending, tayo rin ang maapektuhan. Hindi po ba? Tayo rin. Hindi po ba tayo nagkaroon ng aral yung mga nangyari nung nakaraan? Nagsimula pa yan nung 1970s, 1986, 1989, at sumunod yung mga opisyalis ng gobyerno. Ganito pa rin ang ating buhay. Sino ang nanalo? Sila. Ang mamamayang Pilipino, ang mahirap, talo. Di po ba? Tapos, ang mangyayari ay patuloy pa natin silang pinagtatanggol. Patuloy pa natin silang iniidolo. Na ang nangyayari, ang ending, tayo ay yung nasasalanta. Bawat isang mamamayang Pilipino na walang kakanyahang isiwalat o sabihin yung mga maling ginagawa ng ating opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga corrupt government officials. Hindi naman po lahat ng government officials ay corrupt. Meron naman din dyan na
nagbibigay ng resibo sa kanilang mga gastusin. At marami yung mga hindi nagbibigay ng resibo dahil dyan sa resolution number 10 na kanilang inadapt noong 2011. So, ilang taon na rin, no? So, ang ebidensya natin mga Pilipino ay patuloy pa rin ang paghihirap natin. Patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng bilihin. At patuloy pa rin sinisikil ang pagtaas ng sweldo ng bawat isang mamayang Pilipino. Na ang sweldo hindi maabot ang presyo ng bilihin. So, yun ang ebidensya. Ebidensya na maraming corrupt government officials. Dahil kung walang corrupt, sigurado yung sweldo natin sasapat doon sa bilihin. Kung hindi man siya umungos, magpantay man lamang. Para nang sa ganon, ating sweldo at bilihin ay abot kaya natin. Dangan nga lamang itong ebidensya natin na to kung bakit maraming corrupt na government officials, yun na nga po, marami pa rin naghihirap na kapwa natin Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, maraming magsasabi niya, ano ba ebidensya mo? Ano ba ebidensya mo na may corrupt government official? Yun na nga po, gaya ng sinabi ko, ay marami pa rin naghihirap na kapwa Pilipino natin. So, yun lang po, simple explanation lang po. Yung mga ganong bagay ay talagang naghihirap ang bawat isang mamayang Pilipino. So, ang katanungan ngayon, paano natin susolusyonan? Merong nagsasabi, ay pagdating ng eleksyon, huwag na natin iboto yung mga yan. Hindi naman po nangyayari yan eh. Patuloy pa rin nahahalal yung mga hindi karapat-dapat na opisyalis ng gobyerno. Narayan yan, tumitingin lang tayo sa kasikatan ng isang kandidato na maling-mali po yan. Hindi tayo tumitingin dun sa kakanyahan ng isang ating iboboto sa mga darating na halalan. At yung mga nakaraang halalan, hindi po tayo natuto. Hindi po talaga. Aminin natin, hindi po tayo natuto. Kasi kung natuto po tayo, hindi tayo ganito. Hindi tayo ganito na naghihirap pa rin sa ating inang bansang Pilipinas. Samantalang, ang tax natin, tuloy-tuloy yan. Paano nangyari na hindi natin maabot yung bilihin, yung mga pangunahing pangangailangan natin sa pang-araw-araw, sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating lahat na mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, nakakalungkot. Meron nga po ako, na-vlog ko na rin yan. Tinanong ko siya, sino ba iboboto mo sa susunod na eleksyon? Ang sagot niya sa akin, kahit sino na may umupo eh. Wala tayong aasahan yan, kahit sino umupo. Totoo naman po, guys. Totoo naman po. Kahit sino umupo, ganun pa rin mangyayari. Kasi, kung may papasok na bagong kandidato o press na press, walang bahid ng politika, walang bahid ng korupsyon, pero ang dadatnan niya ay isang kawan o isang bilao ng kamatis. Kagaya ng explanation ko sa inyo, meron doon nabubulok na kamatis. Itong bagong kamatis na papasok doon sa bilao, ano po ang naiisip nating mangyayari? So, pagpasok niya, siya makinis, magandang kamatis. Pumasok siya doon sa maraming nabubulok na kamatis. Mahahawa rin siya. So, yun ang nakakalungkot. Kasi, may laya tayong bumoto kung sino man ang gustuhin natin.
So, pagpasok ng bagong kamatis na yun, lilipas ang panahon, mabubulok din yun. Mabubulok din. So, yun yung sinasabi ng ating napagtanungan na kahit sino ang pumosisyon, ay ganun din. Wala tayong maasahan. Magandang kamatis man yun, pagsama sa bulok na kamatis, mabubulok din siya. Yun po ang katotohanan nun. At ito po nakita ko no, habang ako'y nung kabataan ko, tumatanda ako, sumisibol ako hanggang sa ngayon, ganun po rin ang nakikita ko. Yung mga kasing idaran ko, alam yan, alam po nila yan. Yung mga new generation, halimbawa yung mga millennials, hindi pa nila nakikita yan. Maring meron ng mga millennials na nakikita yung nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas, pero ang mas nakakita na past tense, nakakita na yung mga kasing idaran ko, yung nabuhay nung mga 1960s, 70s, 80s, 90s, 2000, hanggang sa kasalukuyan. Kaya nakakalungkot po ang nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Gaya nga kanina, sinilayan ko si Haring Araw sa kanyang pagbukang liwayway na umaasa mayroon tayong bagong buhay, bagong bukas na tatanglaw sa bawat isang mamayang Pilipino. So, yung ang aking mga nakaraang vlog nung may gatherings kami, kinuwento ko rin doon yung isang kanta na kinanta ng isang paslit, isang kabataan, na ang hindi ko alam kung ano pamagat nito, pero bigyan ko kayo ng konting sentences doon o mga pangungusap. Ang sabi doon sa kanta, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y laging magmahalan, sana'y laging magbigayan, sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Yun po ang sinasabi sa kantang yun. Napakaganda po. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y laging magmahalan. Yun po ang aking naantig ang aking damdamin doon sa kantang yan. Hanapin niyo po yung kantang yan. Napakaganda po. Napakaganda po. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting video. Ito po, Abril 1, 2024, na tayo'y tanglawan ang ating Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Maraming salamat po, Panginoong kong Diyos, Panginoon nating Diyos. Maraming salamat po sa mga viewers ko at ang aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you on my next vlog, guys. Sana damahin po natin itong kantang to. Isang paslit na kumanta ng makabayan, makatao, at may kabutihang loob. Sa mundo, sana'y pag-ibig na lang ang isipin, sana'y magkatotoo, sana'y laging magbigayan, sana'y laging magmahal.
pag-ibig na lang, guys. Bawat Pilipino sa ating inang bansang Pilipinas. Napakagandang karapat. Sana'y laging magbigayan, sana'y laging magmahalan. Sana'y pag-ibig lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Sana'y laging magbigayan, sana'y laging magmahalan. Yan guys. So sana'y laging magmahalan. Sana'y laging magbigayan. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Lalong-lalo na sa ating inang bansang Pilipinas. Maraming salamat.